Tapos po yung yabang, mabanggit ko lang po, ang pangyayari po dun sa sasakyan, doon ako nakalista sa sasakyan ng Kuya Jerry. Dahil ang daw po ay 14-seater lang po. Sabi po niya sa akin, doon na lang ako susuban. Ay dinalipat po ako doon. Nakaupo na si Joey, si PJ. Tapos, si Ate Mel, kinuha ng Ate Mami. Kumbaga po, bilang nakatatanda at sumusunod sa Panginoon, nag-giveaway po yung dalawa. Kaya kami dalawa yung nasakay doon. Pero salamat sa Diyos dahil alam natin na naturuan naman ang buhay ng bawat isa sa atin. At tunay na talagang all things work together for good. At kitang-kita naman natin, naghanda ang Diyos ng sasakyan. Within 12 days, tunay na tayo pinaranas ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. At ito nga po, biglang switch po sa Batangas. Talaga pong kakaiba po sa lugar na iyon. Dahil sa unang araw po ng aming paghayo, may nakasama kaming isang taga Batangas, si Ate Adren. Talagang pinagalang po kami ng Panginoon. Nandoon siya po yung nagtuturo ng bahay namin pupuntahan. At halos lahat po ng taga-lugar na iyon, halos kamag-anak ng lahat ni Pastor Benny. Kaya nga ang sabi, kapag may tumakbo na agawad o kapitan, talo na sa bilang pa lang. Dahil talagang buong sambayan niya naroon. At dinala kami nila dun sa unang bahay na kamag-anak nila, kapatid ba yung Pastor Ben, yung maganda doon. At doon sila ituwang-tuwa, galak na galak. Ang sabi nga nila, maraming katanungan sa kanilang kaisipan. Bakit daw humiwalay yung isa? Sabi nga namin, may tinawag ang Diyos sa lugar na ito. At yun nga ang kanilang kamag-anak si Pastor Benny. At doon maraming katanungan sa kanila, subalit salamat sa Diyos, naroon yung kaunawaan. Pinaunawa sa kanila, at tunay na silang lahat ay muli tumanggap sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. At meron din doon na napunta namin na talagang ang kanilang hanap buhay ay pag-aalaga ng mga baboy. At doon sa bayan din ito ni Pastor Benny, ang pangalan ay si Ali. At doon siya inaroon sa pinunta namin siya dun sa kanyang halaga ng baboy. Dati na rin siyang ma-attend sa Maranatha na nakakasama siya. Subalit naroon yung dahil matagal na panahon nga at muli itinalaga ang kanilang buhay at sila'y galak na galak na tumanggap sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. At marami pa po kaming napuntahan. Masasabi kong kakaibang lugar na ito sapagkat halos lahat ng aming tahanan na puntahan, doon kami sumamba sa Panginoon. Doon naranasan namin ang kanyang presensya at ang patnubay ng Holy Spirit. At ang sabi nga ni Ate Adren, meron daw doon, makalipas ang isang araw, sabi, puntahan daw namin yung dating mga awit, song leader ng Batangas, na si Ate Lorna. At yun, nung ikalawang araw na aming pagpunta doon, nakita na niya kami. Subalit, ang ginawa niya, nagtago siya. Bumaba siya, nagpunta doon sa babuyan. Ang sabi, ang paraan ng bianan, nagpapatukado ng baboy. Katanghalian tapat, nagpapatukado ng baboy. At doon, nagpayang kami saglit at hindi nakapayag si Mami Ems na hindi mapuntahan. Talagang binaba nila doon sa baba. At doon, umakyat yung babae, ipinaunawa, tinanong siya, sa loob ng 20 years, siya'y naiwalay sa Panginoon, wala siyang pinatinan, at doon muli, yung salita ng Diyos na nais iparating sa kanila, na sila'y makapanumbalik sa unang tawag na itinawag sa kanila ng Panginoon. At doon, galak na galak itong babae ito, bagaman nagtago siya nung una,
subalit, nung naipahayag na, tumanggap siya sa Panginoon, ang sabi, saglit lang, ibibili ko muna kayo ng inyong merienda. Pero hindi lang po merienda. Nandoon talagang napakaraming pagkain na inihanda. Tunay na siya'y pinagpala ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. At sa aming pagpapatuloy, meron kaming isang matanda na napuntahan. Na napupuntahan na nga din daw nila Noel. At yun, sabi niya sa amin, meron siyang dalangin nung nakakarampa, na sabi niya sa amin, ang anak daw niya ay napatay. At ito ay ibinaon. Ang sabi niya sa kanyang dalangin, kahit daw yung kanyang anak ay mabalik na ng patay na, basta mabalik lang sa kanila. At yun, tinugon po yun ng Panginoon. Ang kanyang anak ay nabalik sa kanila, bagaman doon sa kalalagayan na talagang patay na siya. Subalit naroon sa kanya yung sabi niya, ako nga ay nagtitinda lamang ng mga gulay. At doon siya po ay talagang galak na galak po siya sa Panginoon. Sabi niya, oo, a-attend ako dyan. At nandoon ang buhay ng bawat sa amin, kami nakilos, kami nagasik. At tunay na ang matandang ito ay tuwang-tuwa sapagkat ang sabi niya, pangdali ko namang pinagpala ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. At talagang meron pa po kami napuntahan si Tatay Berilio. Ito po ay dinadialysis na. Pero bagaman nandun po siya sa kalalagayan na siya ay dinadialysis, naroon po siya po ay positibo sa buhay. Ang kanyang asawa ay nasa ibang bansa at ang kanyang anak ay nag-aantay ng exam at silang ay nagpadalangin na sana nga daw po ay makapasa sa exam ng pulis. At yun, sa pagbabahagi po ng salita ng Diyos, muli kami ay sumamba sa lugar na yun at kitang-kita namin ang kilos ng Banal na Espiritu at tunay na ang lalaking ito na si Tatay Berilio at ang kanyang anak ay tumanggap at pinagpala at nakaranas ng kagalingan sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. At meron pa po napuntaan na mga grupo po ng mga kalalakihan na ito po ay sinabi ko rin po doon. Ito po ay mga taga-Cavite na magkukuha ng mga baboy at baka. At doon po sila binahagi na ng salita ng Diyos. At yung pong isa ay inaanak po ni Brother Jerry. At silang lahat ay galak na galak, silang lahat ay tumanggap sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. At ito po namang si Nanay Lita Relasyon. Ito po ay 2 years ng dinadialysis. At doon po, sa pagpapatuloy po namin, binabaginan po siya ng salita ng Diyos. At matapos po yun, sumamba po kami sa Panginoon. At doon po talaga masasabi namin yung kilos ng Holy Spirit. Sapagkat sa dalangin po ni Mami Ems, naroon ang sabi ni Ate Pet, doon nakikipag-ugnayan, dumating po yung tinig at salita ng Diyos sa kanya na siya yung magpapatong ng kamay doon sa may sakit. At doon po, ang sabi po niya, kung siya'y tatawagin ni Ate Emma, doon po talagang yung Holy Spirit po, inilid po na siya po yung tawagin na idalangin po yung sakit at karamdaman ng babae nito na si Nanay Lita. At doon po kitang-kita po namin, ilang beses po siya na-slay at tunay na pagtayo po niya. Doon na sabi niya, paginhawa ang aking pakiramdam, purihin natin ang Panginoon. At isa pa pong sambayan din ni Pastor Benny, ito po naman yung isang kabataan na na-aksidente, si Alvin. Doon sa may, doon po, pinahagi na din po ito ng salita ng Diyos. At nag-aantay po sila ng result ng po yung natin. Nag-aantay po ng result sapagkat yung kung talagang mukha po niya na aksidente po, ilang araw pa lang po yung nakalilipas. At ang dalangin na doon, walang anumang fracture na makita.
sa test na ginawa sa kanya at tunay na silang lahat ay dumanggap sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. At talaga pong non-stop po ito ang gawa ng Panginoon. At isa pa pong sambayan po ni Pastor Benny po, si Rochelle po. Ito po ay nag-post po lang sa Facebook. Kumbaga po, pagod na sa buhay dahil nagkautang, nagbalang mag-abroad, subalit na-scam ng halos malaking halaga. At doon po sa kanyang pagpo-post, sana daw po may mga kapatiran na makapunta sa kanila. At yun po, pinuntahan po namin, subalit pagdating po namin doon, wala po siya doon, nasa birthday yan. At inantay po namin, sabi po namin, sige, antay po namin. Siguro mga ilang minuto lang, maya-maya dumating po siya. Nandun po, binahaginan po ng salita ng Diyos. Mahabang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sapagkat hindi po alam ng kanyang mga magulang na nagano na po yung kalalagayan niya. Halos talagang pagal na. At doon po, sumambag po kami sa kanilang tahanan. Talaga pong naroon po yung pag-iyak ng mag-ina. Sapagkat alam ko po, na sakto po ang salita ng Diyos at sakto po ang dalaw ng Diyos sa lugar na iyon, sa kanilang sambahayan. At galak na galak po sila sapagkat alam ko na nabawasan. At ang Diyos na magsasaayos ng lahat sa kanilang mga buhay. Kaya po, purihin po natin ang Panginoon. At talaga po masasabi ko, walang tigil na po ito dahil Lunes hanggang Linggo po ngayon ang ating kahapon po, matapos po yung Friday, practice po ng Saturday, and then punta po naman ang nag-practice po doon. Halos nag-start na po yung practice namin alas 4. Talagang nandun po yung pagsasaayos at ipinararating po sa ating mga kabataan, doon po sa mga mananayaw, doon po sa sumasayaw sa unahan. Ito po ay isa po din sa napag-usapan na iaayos. Yung pong mga sumasayaw, mag-equate po tayo dun sa mga bata. Iaayos po natin yung hari ng mga bata. And then, isa rin po yung kapag sumasayaw, bagaman nandun ibinibigay natin sa Panginoon, pero kinakailangan daw po ay nakangiti. Nandun yung kasayahan at yun po yung sa last crusade po sa Liaba, yung mga kalalakihan na halos talaga yung lundagan, parang naging ang style mo, ang pagkakaterm ko daw, ay parang naging worldly. Bagaman nandun yung presensya ng Panginoon, subalit kinakailangan daw po mayroong kaayusan. At isa pa po, ang bilin na bilin din po ni Sister Rocklet doon sa mga manunod ko, yung pong nakapwesto, hindi na po magpapa-extra ng pagtugtog. Kaya EJ, kasi nakita ko po si EJ nung nakakaraan sa Liaba, umakyat sa stage. Ang sabi ko po ni Sister, kung sino yung nakapwesto pagtugtog, yun ang tutugtog. Kaya, kumbaga po talagang maingat po. Kaya mga kabataan, makiisa po tayo sa panawagang ito upang maging maayos. At yun na, pagkatapos noon, halos aling oras lang nakauwi, siguro mga mag-7 na kayo umiwi, wala nang bangka. At ang naroon sa kabilang predil ay maliliit na. Kaya talagang ang Diyos po nag-aanda ng sasakyan. Kapag ganung oras po sa lugar ng Angono, napakahirap na pong sumakay ng jeep. Sakto po ang Panginoon dahil naroon po yung sasakyan ni Kuya Bonis. May iniatid po siya, and then nagsabi po si Puti na, Kuya Bonis, pwede po ba kami makisabay? At yun po sabi niya, oo naman, pwede naman. Kaya po, binaba po kami doon sa may Pure Gold, sa may Tagpos. Doon po kami bumaba. And then, ito pong kaaway talagang, pagsakay po namin ng tricycle,
tumirik naman sa kalagitnaan, nawala ng gasolina, nag-aapura ng mga sakay ng bangka, subalit ang kaaway nagpupumilit ko. Sabi nung lalaki, antayin niyo ako dyan. Mamaya na, wala pa po kaming bayad. Ay kung tatakbo naman po kami, hindi kami magbabayad, kasalanan naman po namin. Kaya noon doon, inantay po namin siya. Sabi niya, ang tinigilan po namin halos nasa Pantok pa lang po kami. Ay bibili daw siya ng gasolina doon sa may malapit sa Margarito. Napakalayo, ay ayaw pagbilan ng gasolinahan doon sa lagayan na dala-dala dahil baka daw mabutas. Nakipagtalo pa yung driver. Pero ganun pa man, binigyan siya kahit kaunti. Talagang napakatagal namin nag-antay. 4 kami naging pasahero. Yung isa, yung dalawa isa sa bababa, sa swimmingan, sa Elabil. At doon, nasabi namin, kuya, hindi pa emergency ang sasakyan. At doon ko talagang nagpapasalamat pa rin po ako sa Panginoon. May iniyandang bangka, yun nga kina Kuya Leo. At nakarating po. And then pagdating ko po rito, magka-chat kami ni Sarah. Nasabi niya, hindi pa rin nagpa-practice. Halos 8 na yata dahil wala nga kuryente dito sa church. Ang sabi, may pumutok. And then yun po, nai-report ko po na may kailangang palitan. At umakyat pa rin po ako dito sa church. Kung tutuusin, pwede ko na po ipahinga ang aking sarili. Dahil pagod na. Subalit salamat po sa Diyos na patuloy po na nagbibigay ng kalakasan. Kaya sabi ko po doon sa mga manunugtog na narito, pag-join, kinakailangan lang dito rin kayo. Kasi ako nga, nanggaling pa sa malayo, pero pagdating ko, kaunting pay na lang, umakyat pa rin po ako dito. Kaya hindi ko po itinataas yung aking sarili, kundi makita niyo po kung kanino tayo naglilingkod. Sa isang buhay na Diyos na nagbibigay po sa atin ng pagtatagumpay. Kaya reminders lang po ito sa ating lahat, hindi lang po sa aming mga manunugtog, kundi sa buhay po na ng bawat isa sa atin. Kaya nga po, sa lahat po ng ito, purihin po natin ang Panginoon. God.